Nakakatawa lumigo-ligo habang nagbo-music ka. Oh, ang ganda talaga oh. Hala, dire-diretso daw. Pero lumiko ako. Saan yun? Oo. May mga nagka-camping doon. Hala, sarado daw. Wala pa din. Layo pa din. Ang ganda oh. Bundok. Ang ganda. Woo! Yan. So, hello sa inyo mga halabibs. Good morning. Nandito tayo ngayon sa Puerto Galera pa din, sa Oriental Mindoro. At syempre, tuloy na ulit tayo sa biyahe. Paikot dito sa isla ng Mindoro. Day 2. Sana hindi umulan, pero ngayon okay pa, maaraw pa ngayon. Medyo gutom na ulit ako kasi umaga na. Sana may makainan dito. Syempre yung mura pa din kasi tipid talaga tayo ngayon. Kailangan talaga magtipid yun. In short, pagas muna tayo. So eto, naka 175 tayo. May 2 bars pa naman to nung nagpagas tayo. Mabuti lang na makapagpapuno ulit kasi hindi ako sure kung saan pa yung susunod na gasolinahan. Yan, tara na ulit. Ito dito, mukhang may mga kainan dito. Siyempre, sa mura lang tayo. Dito tayo. Tignan muna natin yung pagkain. Ayun, may munggo. Yan, katatapos lang natin kumain. Masarap yung nakain kong almusal, longganisa. Iba yung longganisa niya. O yung longganisa nila, iba. Tsaka yung fried rice. Tsaka yung sabaw ng goto, ang sarap talaga. Kita na yung dagat. Oh, ang ganda oh. Ang ganda. Ang ganda ng view. Nakakatuwa talaga pagka lumiliko ka sa mga gilid ng bundok. Pag biglang sumusulpot yung bundok, gumaganon. Ay, ito, Tamaraw Falls ulit. Silip tayo sa gilid sa Tamaraw Falls.
Parang ang sarap maligo, no? Ang ganda. Siguro pag malakas ulan, malakas din tubig dito. Tara na. Yan, tara na ulit. Ito lang yung downside pala dito kasi dito sa Mindoro, pagka galing mo ng Calapan, di ba, pupunta ka ng Puerto Galera, tapos gusto mong mag-loop, wala, babalik ka talaga ulit kasi walang daan mula Puerto Galera papunta ng Abra de Ilog. Kahit na magkatabi lang talaga sila, walang daan kasi bundok. Ang isang way yata is, alam ko, bangka. May bangka mula dun sa Puerto Galera, tapos yun, papunta sa port din sa Abra de Ilog. Yun lang. Pero kung by land, wala. Kaya pag gusto mo mag Mindoro loop, talagang ano ka lang, Puerto Galera to Abra de Ilog. Yun lang yung magagawa mo. Hindi ka pwedeng makapag literal na loop na walang putol. Okay, nandito na tayo sa Ako, Oriental Mindoro. At malapit na yata tayo dun sa pupuntahan. Yan, dito Tribu Resort, this way. So dito daw papunta sa Tribu Resort. Pero siyempre hindi tayo doon papunta. Ang galing. Woo! Sana hindi upload dito. Minsan kasi sementado yung daan, tapos mga ilang kilometro lang rough road na. Ilang beses na akong nadala ni Google sa mga ganong daanan. Pero ito, na-check ko naman, dito talaga yung daan niya. Walang ibang daanan. Dito rin yung labas mo. Galing, oh. Yung mga halaman, ano sila, uniform. Yung green na may parang pula. Kita yung bundok doon. Ayan. May kita pala. Ayan. Ang ganda. Woo! Ang ganda. Flood prone area pala to. Sa bagay kasi yan, may kabundukan dun, no? Pag malakas ulan, yung mga tubig sa bundok bababa din dito. Yun nga, kaya babaha. Kasi sa atin sa Maynila, nagiging flood prone yung lugar kasi mababa o kaya tabi ng ilog, tapos madumi yung ilog. Yun. O kaya kasi yung mga kanal puro barado, kaya yun nagbabaha. Dito naman dahilan sa kanila yung bundok, bababa yung tubig. Masarap tumira talaga sa mga ganitong lugar, yung probinsya, tapos may makikita kang ganito. Yan, ito, ganito, bundok. Talagang nakaka-relax tuwing umaga. Pwedeng daanan to? Ayoko. Baka mamaya itakin ako ng may-ari nun. Kasi yung mga nakikita ko ganyan sa Nueva Ecija, Pangasinan, iniiwasan sila. Dito, hindi ko alam ba't dinaanan itong nakamotor. Hindi ko alam kung ganun talaga, ha? Pero ako mas gusto kong iwasan yun. Ang ganda talaga, oh.
kanan. Ay, ano po? Parang ang layo na. Ganito pa rin yung daan, yung liblib pa din. May mga bahay-bahay naman. Hindi naman ganun kaliblib. Pero I mean, hindi siya yung main road. Sana lang worth it itong pupuntahan natin. Ganun pababa. Hindi naman tayo umaakyat. Ay no, bumaba. Ay parang tumaas tayo. Hindi naman tayo umakyat. Ganda talaga, oh. Ganda ng view. Ang layo naman. Ano ba to? Wala pa rin tayo sa destination. Nakailang ligo na tayo, nalilito na ako pag ganun eh. Kasi iniisip ko baka walang internet, mahirapan ako mag-map. Tapos mahirapan ako palabas. Pero sana may internet doon. Oh. May mga nagka-camping doon. Ah, ito na. Infinity Farm. Ayun. Infinity Farm. Dumating din tayo. Hala, sarado daw. Every Tuesday. Saan ang daan? Dito? May reservation pa po? Meron po. Yung nag-iisa-isang si Sir Ramon. Raymond po. Raymond po tayo. Ba't naman po kayo nag-iisa? Kayo nagsama. Mag-isa lang ako, namamasyal lang po. Sige. Saan po ako papunta? Yan po ay dire-diretso lang. May lalabasan kayo tulay. Diretso pa rin po. May... Po kayo dyan lilipot. Basta dire-diretso. Ah, sige po. Baka kayo magpakayan. Sabi ni Madam. Sige po, thank you po. Yan, so nandito na tayo sa Infinity Farm. Ah, mayroong tower, oh. Siguro para sa mga sniper yon. Oh, rough road, oh.
Slow down. False closing. Ang ganda. Ang ganda ng mga view. Hala, dire-diretso daw. Pero lumiko ako. Saan yun? Hindi ko alam kung saan ako papunta. Pick and feed. Saan ako pupunta nito? Parang ewan. Ay, ang linaw ng tubig oh. No? Pwede kayo maligo. Sana pwede dito maligo. Or baka pool dito, swimming pool. Ko alam. Malaman mamaya. So hindi ko alam kung saan papunta. May mga ibang daanan, sabi ni ate, diretso lang daw. Pero may mga kurubada eh. Ito, may daan din. Dito. Ito ang Infinity Farm. Matatagpuan ito sa Baco Oriental, Mindoro. Mula sa Calapan Port ay halos 1 oras lang ang biyahe papunta dito sa Infinity Farm. Habang aabuti naman ng mahigit sa 5 oras kung lalakarin nyo mula sa Calapan Port. Sino ba maglalakad papunta dito? Pagkadating dito ay sasalubong sa inyo ang estatwa ng malaking basket na puno ng prutas. Sinalubong ako ng tour guide. Binigyan niya ako ng information tungkol sa farm, kung saan ako pwedeng pumunta, yung mga attraction, yung mga tindahan, food stalls. Pinapili din niya ako kung saang lamesa ko gustong pumwesto at tinanong niya kung anong oras kong gustong kumain. Feeling ko tuloy ang yaman-yaman ko. Para akong anak ng hasindero. 200 pesos ang entrance para sa mga adults, habang 150 naman para sa mga bata. Merong discount para sa senior citizens at PWD. Libre ang mga 3 feet below at may kasama ng tour guide. Libre lang ang mga lamesa sa tabing ilog. Bukas ang lugar na to araw-araw, maliban sa Martes, simula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Takot yung ahas. Kahit nakakulong siya, natatakot ako. Albino Burmese Python care. Call me Billy. Hi Billy. Maraming stream pools ang makikita dito sa Infinity Farm. Magkakaiba sila ng lalim at medyo magkakaiba sila ng laki. Yun lang. Hindi ko na nabilang kung ilan yung stream pools nila. Pero madami. Diretso lang, sir. Ako yan. Ito ang pangalawang beses ko na makakaligo sa ilog. At iba ang itsura ng lugar na to kumpara sa unang ilog na napuntahan ko sa Calabasa, sa Gabaldon, Nueva Ecija. Kaya naman nakaka-excite. Hindi ako makalangoy. Nakakatakot kasi mag-isa lang ako. Kahit nababaw. Tatakot ako. Ayan,
Mag-isa lang kasi ako sa pool na ito kaya hindi ako makapunta sa gitna. Natatakot ako. Pero maya-maya lang nagkaroon din naman ng tao sa pool kaya nakalangoy na din ako. Tatlong araw bago ako bumiyahe papunta ng Mindoro ay nag-book ako dito sa Infinity Farm. Mas maganda daw na may booking para masigurado na makakapasok ka. Dahil kapag puno na ay hindi na sila nagpapapasok para maiwasan ang overcrowding. Kasama rin pala sa booking process ang pagpili ng kakaining pagkain sa kanilang menu. Although optional lang naman. Pero mas okay daw ang mag-pre-order para ma-serve ang pagkain nyo sa oras na gusto nyong kumain. Sisig at watermelon ang pinre-order ko kasabay ng booking ko. Madaming mapagpipilian na mga pagkain dito. Meron din silang boodle set para sa mga grupo. Siya nga pala, bawal magdala dito ng mga outside foods and drinks. Pero meron sila dito mga food stalls na mabibilihan ninyo ng pagkain. Walang network signal sa lugar na ito, kaya naman talagang maa-appreciate mo ang ganda ng kapaligiran dahil walang distraction. Pero kung hindi nyo talaga kaya ang ilang oras na walang internet, ay meron sila ditong wifi. 10 piso lang naman kada oras. Nakapanood din pala ako dito ng magic show kung saan si Billy or yung python kanina ay nilagyan nila ng pato na makakasama sa kulungan niya. Maya-maya lang, wala na yung pato. Joke lang, pinakain lang naman nila si Billy tapos ako, nanood lang naman ako. Kahit na hindi ako komportable sa ganung pinapanood, pinanood ko pa rin kasi libre naman eh. Para sa akin ay sulit na sulit ang pagpunta ko dito sa Infinity Farm. Yung tunog ng tubig na umaagos sa ilog, yung mga maliliit na isda na lumalangoy kasama mo sa ilog, at napapaligiran ng mga berdeng puno at halaman, talagang mararamdaman mo na kahit sandali ay nakatakas ka sa pang-araw-araw mo na buhay. Okay, so tara na mga halapips, hapon na. Ang ganda sa resort na to, tong Infinity. Ang sarap ng tubig. Well, hindi ko ininom yun ha. Masarap sa pakiramdam yung tubig kasi malamig. Nung una medyo nahihirapan ako kasi malamig nga. Tapos nung mas tumatanghali, medyo umuokay na kasi mainit nga eh. Yan, nakaka-enjoy. Hindi lang ako masyadong nakapaglangoy-langoy kasi hindi ko alam kung malalim eh. Pero mababaw daw eh. Kasi may mga bato, baka magulat ako pag biglang lumalim yung tubig. Kahit abot ko naman, magugulat ako sa ganun eh. So yan, alis na tayo dito. So yun na mga halapips. Maraming salamat sa pagnood ninyo sa video na to. Sana nagustuhan ninyo. At sana mag-like kayo dyan sa ibaba kung nagustuhan nyo talaga tong video na to. Pero kung gusto nyo pang makapanood ng mga ganitong klaseng video mula sa akin, ay subscribe lang kayo dyan sa ibaba ha. So yun lang mga halapips ha. Maraming salamat. Bye bye.